Hi guys, magandang hapon, maulan na hapon. So dito tayo sa Hulu. Ano ko pag birthday ko dito, pero ta-travel din tayo, babalik tayo sa sa Zamboanga City. So first of all, it's 12:30 in the afternoon. Welcome back to the channel. Kakain muna tayo ng lunch before tayo mag-travel, magkukuha ng ticket. So kain muna tayo sa may pinakamasarap na pizza sa buong Sulu. Ito yung Almali Pizza Hub. Dito yung pinaka authentic talaga, na as in mapil mo yung pizza talaga guys. Hindi katulad ng ibang pizza na parang pizza lang siya. Ito ma-feel mo talaga kung ikay nakakain na sa yung mga pure na pizza. Ma-feel mo talaga yung lasa ng totoong pizza. So dito din sa Almali, of course, masarap yung nila pizza. Siyempre may kamahalan konti, pero sulit na sulit, deserve mo na mag-pizza talaga, yung feel mo yung pizza. Dito guys is may meal din sila. Meron fried chicken. Yung in-order ko may carbonara. Bali yan, yung set na yan is 155. May carbonara, may chicken, at saka may pizza na, at saka may drinks na rin siya. So solid yung 155 mo dito guys. Yung rice pala may bayad yan, 20 pesos. Sana hindi na lang ako nag-order ng rice dyan kasi hindi ko kaya yung ubusin lahat. Pero solid na guys, without rice, yung mga diet lang. Solid na yung 155 mo with drinks, may fried chicken, may isang slice ng pizza, may carbonara. So ito yung sikat dito sa Hulu na kainan, yung Almali, at saka bilihan ng mga pizza. Though may mga pizza, maraming nagtitinda naman ng pizza dito, pero para sa akin kasi na-try ko na yung ibang pizza store. Dito talaga sa Almali mananam mo talaga yung yung totoong pizza, yung pang branded na pizza. So depende naman sa preference niyo. Kung gusto niyo ng murang pizza, merong 100 plus lang na pizza, yung 12 pieces. Pero yung mga pizza dito, pag i-take out mo, nasa mga 300 plus yung price. 300 to 500, depende sa size at saka inches kung ilang pieces yung bibilhin mo, yung per box nila. So ayun guys, sulit yung natin dito, lunch sa Almali. Katapos nito, kukuha tayo ng ticket sa ticketing office. Of course, sinasabi ko na sa inyo, ito yung paborito kong sakayan, yung bike lang. Yung pamasahe nito is 20 pesos lang. Yung kadalasan pinapasahe ng mga tao dito 20, minsan 30. Pero ako kasi guys, pinipili ko to compare sa tricycle, kasi yung tricycle is tricycle is 50, 30, 40, 50. So dito na lang yung pipiliin ko, at least makatulong ka sa kanila, kasi wala masyadong sumasakay sa ganito. Unless yung mga wala din. Malaking tulong na din sa kanila pag dito ka sasakay, para matulungan mo din sila sa pangaraw-araw nila. Minsan ako kasi dito guys, binibigyan ko siya ng 50, 100 out of my goodness na lang. So wala naman ako pag may extra ako na pera, hindi naman tayo mayaman, extra tayo na pera, nakakatawa kasi, pero hindi ko na bibidyo kung paano magbigay kasi parang nakakahiya yun. So yung sa akin lang is sinashare ko lang sa inyo sa tuwing sasakay ako sa mga ganito. Parang nakaka-enjoy din yung sumasakay sa ganito, nakaka-video ka, pre yung pagbibideo mo, walang sagabal sa unahan. Hindi katulad sa tricycle, meron siyang sagabal sa unahan. Ito, pwede ka mag-video at saka open. Para sa mga turista, try nyong sumakay sa ganito. Pwede naman sa bigyan 20 yung dito regular fare niya, pero depende sa inyo, bigyan nyo 100. Minsan ako always 100 yung binibigay ko, lalo na pag matanda na. Pero I think itong mga ganito yung hanap buhay is nakaka-sustain sila ng mataas na edad, kasi nga always na nag-exercise Yung mga, alam mo, yung mga miskin lang is yun pa yung tatagal sa buhay, kasi nga always na nag-exercise, hindi sila mapupulyo, hindi sila magkakasakit, kasi always sila nagpapapawis. Kasi pag once yung katawan natin walang masyadong ginagawa, aircon or mas madaling dapuan ng sakit, at saka hindi maayos yung daloy ng mga dugo. At saka ito, nakaka-enjoy din silang panoorin sa ganito, kasi nga healthy sila. Healthy, at the same time, kahanap buhay, gusto ring makaraos. Yung pangarap lang naman na dito pang araw-araw is makabili ng bigas,
malaking bagay na yun sa kanila pag mabigyan mo siya ng 100 pesos. Tulad nito, bigyan mo siya ng 100 pesos, malaking talagang ano sa kanila. Kasi hindi na sila maggas. Imagine mo, bigyan mo siya diretso, makabili na sa 2 kilong bigas at saka ulam na din. Dito din sa Hulo kasi mura yung mga ulam dito. Makabili ka na, meron kang 30 pesos, makabili ka na dito 10 pesos, 20 pesos, makabili ka na dito ng isda, tamban. So ayan guys, nakakuha na ako ng ticket, 1960. Kasali na yung motor dyan. Pumunta na rin ako sa Coast Guard para ipacheck yung motor ko. So yan guys, siyempre kakain tayo ng dinner sa Kiyos. Ito first time kong kumain dito sa Kiyos guys. Meron palang ganitong ano dito na medyo social din. Pero I think cozy ito siya, mga masasarap pag ganitong pormahan. So na-try ko na rin kasama yung partner ko. Yan. So tingnan natin yung mga pagkain nila. So kayo na lang mag-screenshot dyan. So yan yung mga prices at saka yung mga menu nila. Yung mga pagkain. Marami guys, marami. I think masarap dito kumain pag marami kayo kasi nga meron silang mga set. So yan guys, naka-display yung pagkain, chicken barbecue, chicken chili, Korean beef, beef steak, fried chicken. Marami silang display guys. Iba dito na kainan kasi nga parang I think sobrang linis. Anyways, malinis at masarap. Yan guys, parang special. Order ka na lang, tapos with rice, 155. Order ka ng isang putahe dyan guys with rice at drinks, 155 yung serve niya. Meron din silang cookies, meron din cake kung gusto mo, mag-dessert, at saka marami. So, Kiyos Little Kitchen, 2004 pa pala ito na itayo guys. So, merong, I think parang pang-cozy talaga siya guys. Masarap naman yung mga pagkain dito. Pero solid naman para sa akin guys, yan yung in-order namin with rice na siya at saka Korean chili chicken. 155 lang with water na at saka meron siyang gulay. So perfect na siya guys. Pero yung Mountain Dew, iba yung Mountain Dew guys, binayaran namin. Dito lang yan sa harapan ng sa harapan ng Green Mall. Katabi ng always kong kinakainan ng Mami sa may Zamzam Mami, yung masarap na Mami. Magkatabi lang sila. So, first time ko kumain dito sa may Kiyos at saka masasabi ko, I would say na masarap talaga yung nila dito, pagkain. Yung in-order namin Korean beef chili. Maanghang siya, tapos sobrang sarap yung beef niya guys. Sobrang lutong ng beef niya. Hindi siya matigas yung beef niya. Ano talaga yung pagkaluto niya. At saka may gulay na rin. So, sulit na yung 155 mo dito guys. So, I think dito na ako madalas kumakain pag meron akong mga lakad. Kasi, sulit naman. Nakala ko mamahalin talaga to. Always kong dinadaanan. Napaka-social kasi sa labas. So, dito na pala ako ngayon sa may Montenegro guys. It's 8 PM ng gabi. Itong Montenegro guys, ito yung magbabiyahe papuntang Zamboanga galing Hulo. Vice versa, Montenegro. Ito yung pinaka parang class na barko compare sa tatlo, except doon sa Antonia. Pero mas class tong Montenegro sa linis, sa lawak, yung CR malinis. Pero mas prepare ko yung guys, kung meron kang motor at saka meron kang sasakyan, mas prepare ko yung Antonia sa Allison kasi malaki yung niya, third floor yung niya, merong sa pick up, merong sa malalaking sasakyan, merong sa mga motor, nakaseparate yung niya. Pero sa accommodation niya doon sa mga biddings, mas tong yung Montenegro, napaka social na sakayan na barko. So mahirap lang magkuha ng ticket dito guys, believe me, sobrang hirap nang magkuha ng ticket. Maraming alam mo na picture. Mahirap guys, pero kung meron kang kakilala, madali lang kumuha. Meron silang sariling canteen, malaki yung canteen nila guys. Alam mo na pag travel, kain muna ako saglit. Kahit kumain na ako, gusto ko lang mag-coffee para yung oras habang nag-aantay kailan aalis yung barko. Coffee dito guys, 35 pesos. Yan yung coffee dito. So parang airplane din yung sakayan dito. Mahal yung mga coffee. So ayan guys, yung coffee nila worth of 35 pesos. Relax, chill sa may table nila.
Katabi lang din ng CR nila guys. May CR dito. Malinis talaga yung CR dito. Recommended ko. Hindi katulad sa ibang barko na nasakyan natin. Grabe. Hindi ka makaano na maayos na pagsi-CR. Dito malinis yung CR sa Montenegro. At saka maluwag yung canteen nila. Yan yung canteen pag-orderan. Kung wala ka pang pagkain, pwede ka rin mag-order dyan ng mga noodles. Wala silang pala dito. Walang meal. Di katulad pala sa maganda din pala yung sa Allison sa Antonia kasi may sila meal section, yung mga kainan, meron pang dine-in nila. Dito mga noodles lang at saka yung mga biscuit, mga junk foods meron dito. So yan guys, i-check natin yung CR din nila. Yan, ito yung CR nila. Actually, 3 yung CR nila dito guys. Meron sa baba, meron dito sa may canteen at saka meron sa taas. Din sa taas din, meron din pag-i-snackan guys. Malawak siya. May prayer room, may pag-i-snackan. Kompleto itong Montenegro. Kompleto siya sa anong tawag din? Amenities. Amenities ba yung tawag dyan yung mga So ayan guys, since grabe yung tao, uwian ngayon sa Zamboanga, Polibok, buti meron akong duyan. Pwede ka lang magkabit dyan kahit saan kasi yung nakuha akong ticket wala siyang bidding. So ayan guys, malapit na tayo sa Zamboanga. Yan lang ako natulog sa may sa duyan ko. So wala tayong choice kasi nga sobrang dami yung tao. So malapit na sa Zamboanga, bababa na at saka advantage sa akin kasi may duyan ako, walang problema. So antay na lang natin yung guys, yung babaan. Papakita ko rin sa inyo yung yung sa baba ng mga sasakyan. Ito yung disadvantage sa Montenegro. Nag-iisa lang lahat yung yung mga sasakyan, mga motor. Sobrang hirap. Di katulad sa Antonia, yung biggest ferries magta-travel sa Holo, maluwag siya. So yan guys, tatanaw na natin yung Zamboanga Port. Ilang minuto bababa na tayo. So excited na rin ako na makatungtong sa sa syudad, sa land area. Kasi grabe, isang buwan ako sa isla, sa Tawi-Tawi, sa Sulu. So kailangan ko na rin ma-feel yung yung land travel. So ito guys is bakasyon natin. Papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang lugar. Mag-walking tour tayo sa iba't ibang lugar na madaanan natin dito sa Mindanao. Kasi puro isla na yung natin walking tour. So iba-vlog ko din kung ano-ano yung mga pagkain doon at saka ano-ano yung mga pwedeng galaan. At saka lahat ng lugar dito sa Mindanao guys, puntahan natin guys. Ikotin natin may bakasyon kami 10 days. So sa loob ng 10 araw na yun, bablog lang yung travel ko, travel. Ito kasi yung kahiligan ko, yung travel kasi napapaisip ako, nakikita ko yung yung mga ibang tao na wala ng paa, polio na, yung mga ibang nakakasakit na, ibang edad ng 40, 50. So habang bata pa tayo guys, enjoy natin yung life natin kasi hindi natin alam yung buhay natin. I mean, not totally na sobrang enjoy yung tayo maggala habang may pa tayo, kompleto tayo. At saka may energy pa tayo. At saka the same time, tumaas yung experience natin sa buhay. Kasi the more na marami kang mapupuntahang lugar, the more na mag-expand yung experience mo, magiging matured ka, at saka magiging open ka sa lahat ng bagay. Ganito pala, ganyan pala sa isang lugar. So, ma-open mo yung yung gate ng knowledge, kumbaga, mag-matured ka. So dito sa guys, alam nyo na dito sa port sa Zamboanga, ito yung labasan para sa mga nagmumotor. Walang hassle talaga guys pag may motor ka, direct ka lang. At saka lalo na pag yung motor mo is may top box, may lalagyan ng mga gamit mo, wala kang bag. Sobrang easy life. So mas na prepare ko dito na magmotor compare sa magsakay ng bus, parang ang hirap. So, ta-travel tayo. Yung una kong destination is Zamboanga City. Walking tour tayo dito sa Zamboanga City. After nito, mamili na ako ng raincoat. Alis na tayo. Punta tayo balik sa Pagadian. Tingnan natin yung Pagadian guys kung natapos na ba yung nila, yung SM ba yun? Robinson na ginagawa. Yung bagong Robinson sa Pagadian. Yung Pagadian, yung next natin na route, mag-walking tour tayo doon. I-vlog ko din yung mga pagkain doon, yung coffee, yung sa mall nila.
sa boulevard nila. I-check natin lahat. So parang excited. Wag lang sanang ulan ng ulan kasi nga hindi tayo makaka-travel pag ulan ng ulan. Mahirap pag may bagyo, mahirap mag-travel pag motor mawawasa tayo. So yun na nga, dadaan din ako sa KCC, bibili ako ng raincoat just in case na lang. So dadalhin natin yung mga gear natin, yung mga camping chair, camping table, para masaya yung pagbablog natin. Dadaanan natin yung Bukidnon, dadaanan natin yung Cagayan de Oro City, Iligan, Marawi, tapos na tayo sa Marawi. Iligan, tapos na tayo sa Iligan. I think yung sa part banda dun sa Dipulog hindi natin napuntahan yung Oroquita, at saka meron pang isa Oroquita, Dapitan, Saliloy. Siguro I think pagbalik ko na lang dito sa Zamboanga daanan ko. So yung next natin, kung kaya natin pumunta ng Davao, abutan natin yung Davao. Pero dadaan muna tayo sa Bukidnon guys, papuntang Hinguog. Tapos na natin na i-vlog yan punta tayo ng Surigao, Butuan. Papakita ko sa inyo kung ano din yung mga ano doon sa Butuan at saka Surigao City. Doon tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga culture, tradition nila. At least may share ko sa inyo lahat kung ano yung happenings dito sa sa Mindanao. So Mindanao lang muna tayo ngayon. Tatapusin natin yung Mindanao, ubusin natin lahat ng provinces at saka yung realistic talaga na pagbablog guys, yung yung walang cut na good or bad. Papakita ko sa inyo para at least aware tayo sa mga happenings na sa lugar, para hindi tayo bias na lahat lang. Minsan kasi sa mga vlog nakikita ko always na papakita yung mga good side lang lahat. So pakita natin lahat yung yung reality, yung nag-happen talaga, yung realistic yung natin, yung mga footages natin, yung raw video talaga, as in walang edit na yung mga goods lang yung pinapakita. So dito ako sa kanila nag-stay guys, sa may Eldisware. Ito yung daan. Itong daan din is papunta din tong KCC. May bagong SM na rin yung Zamboanga. I don't know kung matatapos siya next year. So katabi sa KCC. Bali magiging dalawa na yung SM dito. So it's 8 AM the morning. So iwan ko lang yung gamit ko doon kung saan ako nagstay. Then of course dito na tayo sa Zamboanga. Of course punta tayo sa paborito kong kainan, yung halal yung kainan nila doon. Wala silang pork. So chicken at saka beef. Paborito nating sati. Magkakain tayo doon sa may satihan na part, sa may Amigas malapit sa KCC, para pagkatapos nating kumain bili na tayo ng raincoat para makapag-travel tayo. So shout out pala sa always na nanonood sa vlog ko guys. Hope you are well. Lahat kayo sana meron kayong mga blessings dyan, at saka protektahan tayo always. Yan lang yung hiningi natin, yung safety, security, at saka yung buhay na simple lang, yung meron tayong makain, meron tayong may gasto sa family, at saka para sa akin meron akong may travel. At kailangan ko ding ma-feel yung iba't ibang lugar, kasi yun talaga yung gusto ko na life na i-explore. So yan guys, dito na ako sa may Edelweiss. Punta na tayo ng Amigas. Order tayo ng sati. Early in the morning, beef sati. Meron ding chicken sati, meron ding atay na sati. Yan yung mga sati nila guys. Yung sa akin 80 pesos, sulit na yan. Hindi lang mga sati yung nila tinitinda, meron silang beef stick, meron silang mga klase-klase. Marami silang ulam dito guys. Yan, may batsoy with egg, beef yan, chicken batsoy, beef stick, bulalo, pata di baka, balbakwa. So, beef dito at saka chicken yung mga siniserve nila. Meron din silang coffee. Sa akin, Milo. Meron silang coffee. Lahat ng pangpainit. Coffee, Milo, ano ba yung gusto mo? Coffee ko. Meron sila. So, yan guys. Kain tayo. So, sa mga lahat ng sumusubaybay sa akin, maraming salamat sa inyo sa continuous nyo na pag-support. So, itong mga vlog ko talaga is para sa inyo. At least makita nyo rin yung kung gaano kaganda yung buhay travelers, gaano kaganda yung buhay sa ibang part ng Mindanao. Tapusin natin tong buong Mindanao, tapos tapos na natin tumaikot lahat, punta siyempre of course Pabisayas na naman tayo inshallah. So maraming salamat guys, ingat kayo palagi. Thanks for watching.